Kumusta kabayan? Mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang pag-ibig mo. Gusto mo nang magkabahay pero di alam kung papaano? Pag-ibig housing loan ating pag-uusapan at ngayon, paano mag-apply sa acquired assets ng pag-ibig. Sa balitang OFW, Envoy, 5 Pinoy na nasaktan sa Singapore Airlines flight na nakaranas sa matinding turbulence out of danger na. Austria, kailangan ng mga nurse, engineer at hospitality workers sahod higit 100,000 kada buwan. Ating alamin sa Alam Mo Ba To, ang national artist na si Fernando Amorsolo nagdiriwang ng kanyang karawan ngayong ika-30 ng Mayo. Ito at marami pang ibang ating pag-uusapan sa episode natin ngayon dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Muli, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, madaling araw at anumang time zone at lugar kayo napapabilang ay tsak na may mga ngamusta sa inyo. So ito po ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin Paul David, at ngayon live na live po tayo sa Kakampi Online. Ganap na 3:18 na ng hapon tayo dito sa Pilipinas, May 30, 2024. Okay? So malapit na tayo sa katapusan dahil bukas May 31. At ngayon pa lang, hindi pa tayo pumapalo sa Hunyo ay dineklara na ho ng Pag-asa na officially it's raining in Manila dahil rainy season na po tayo. Panahon na ho ng tag-ulan. So yung mga naghumiyaw nung nakaraan sa sobrang init, pues tapos na po ang inyong iyak dahil ito na ho tag-ulan na. No, wag naman sana tayong dagsain ng bagyo. No, okay na siguro yung lumamig pero wag naman ho sana yung mga kalamidad. But anyway, tayo po ay magpapatuloy pa rin sa ating talakayan at pag-uusap sa mga bagong kaalaman dito sa programa natin tuwing Huwebes ng hapon, ang Kumusta na ang Pag-ibig Nyo. So, shout out po sa lahat ng mga kababayan natin at kukumustahan at Pag-ibig members at OFWs na nanonood dito man sa Kakampi Online official YouTube channel, sa ating official FB page, at maging sa iba't ibang platforms na napapanood po ang Kakampi Online. At tayo po hindi na magpapakatagal pa, umpisa na natin ang ating recap sa ating previous episode. At yan ay walang iba kundi ang pag-a-apply ng Pag-ibig Housing Loan. So ang housing loan po ng Pag-ibig ang nakatutuwa po dito, pwede po itong sarili nyong bahay or pwedeng future investment. Alam niyo po, walang talo sa property sapagkat over time nag-appreciate ang value ng lupa. So it can be your own dream home or your future investment or passive income nga. Kasi nga naman pwede mong gawin na nga ito, lalo na ngayon ang Department of Tourism dito sa Pilipinas pinalalakas ang ating turismo at ganyan nga po, no? Pwede natin magamit yung property na i-acquire natin para ipa-Airbnb natin o di kaya yung ating tinatawag na kung paupahan nyo po yan, para sa ganun ay nagkakaroon kayo ng pumapasok na kita kada buwan o di kaya naman po, no, kung gusto nyo ibenta uli balang araw, no, sa mas mataas na halaga kasi nga walang talo dahil ngayon binili mo siya sa ganitong halaga, over time mas tataas pa po yan dahil nag-appreciate ang value ng lupa. So ito po ang Pag-ibig Housing Loan. Pwede kayong bumili ng lupa, property sa isang developer, isang individual, or pwede kayong tumingin sa mga murang properties na nasa website po namin, yung mga acquired assets na mamaya po ay ating nang pag-uusapan. So ngayon, umpisa na po natin, ano nga po ba itong Pag-ibig Housing Loan? So ang Pag-ibig Housing Loan po, maximum loanable amount is up to 6 million pesos po. Okay? Ang maximum payment term nito ay 30 years. So kung ikaw ay nasa ganitong edad, ang gagawin mo lang po 70 minus your present age para malaman mo kung pasok ka dyan sa maximum payment term. Siyempre, the longer the term ng inyong pagbabayad, mas mababa ang pwedeng bayaran kada buwan. At ganito rin po ang Pag-ibig Housing Loan, allowed ang multiple loans. Ibig sabihin po nito, halimbawa si Juan de la Cruz, may nakita na worth 2 million property sa May Bulacan. May nagustuhan pa siyang isang worth 3 million property sa May Cavite. Ang tanong, pwede niya bang sabay i-apply sa Pag-ibig Housing Loan yung dalawang properties na yon? Ang sagot, pwede. Basta hindi lalagpas ng 6 million yung total na halaga ng dalawang properties o tatlong properties yung ipapasok nyo, kahit magkakaiwalay o magkakaibang lugar yan, at kakayanin pa rin ng kanyang kapasidad or net income.
At isa pang nakikita natin dito, no prepay penalties. Ibig sabihin po niyan, halimbawa po na-approve kayo sa 30-year term ng pagbabayad ng housing loan natin. Nagkataon, meron ka naging malaking pera. Kaya mo nang bayaran ng buo, yung na anumang natitirang loan, total loan balance nyo, wala na ho yung prepay penalties, no? Cut na ho yun, pati interest po. So, yan ang kagandahan pag nag-loan tayo ng housing through Pag-ibig. Next po, ano ba pwede nating gawin? Ano-ano ba yung maaari nating gawin dito sa housing loan? So, nandiyan po, kung bibili kayo ng lote, no, bakanting lote, maximum of 1,000 square meters, it can be a residential lot or adjoining residential lots for purchase. At ganun din naman, no, kung may fully developed or yung ready for occupancy na residential house and lot, townhouse, or condominium unit, old man yan or brand new, or dating nasa Pag-ibig. Kasi ito po pala mga kabayan ha, wala po tayong pasalo sa Pag-ibig. Ibig sabihin po nito, kasi anong ibig sabihin ng walang pasalo? May iba po kasi ang ginagawa po nila, dati ho silang housing loan borrower sa Pag-ibig. Since halimbawa dumating sa pagkakataon na nawalan na sila ng kakayanan para ipagpatuloy yung kanilang existing housing loan, ang ginagawa ng iba kumakausap o naghahanap ng pwedeng bumili. So magiging usapan nila, bibilin mo to, ikaw na lang magbabayad, no, nung monthly amortization. Dahil after na lang nun, ay babayaran na lang kita pagkatapos. May mga ganun, no, na parang sila lang mismo yung nag-uusap. Yun nga lang po, para kasi, alam niyo po, maganda sa Pag-ibig housing loan po kasi, kabilang po sa binabayaran po natin dito, yung tinatawag nating mortgage redemption insurance. Insured po yung property po natin. Kaya lang, syempre, kung sakaling may nangyari dun sa nakapangalan na borrower, ang mako-cover ng insurance, of course, yung borrower at saka yung heirs niya ang pwedeng mag-claim. Kung ikaw ay hindi naman kaano-ano, nung ikaw ay sumalo, or tagasalo, or sinalo mong property, hindi ka naman kaano-ano ng dating may-ari, wala mapupunta sa'yo regardless kahit nasa inyo pa yung resibo. Kaya para magawa po yan, ang gagawin po ninyo, kung existing pa po sa Pag-ibig, naka-mortgage pa sa Pag-ibig yung property kung yun, i-apply nyo lang siya, no, under purchase of residential house and lot, currently mortgage to Pag-ibig. So, ganun lang naman po siya, no? It can be also, balik pa rin tayo dito sa residential house and lot, townhouse, condominium unit, adjoining houses, units, and inclusive of a parking slot. Dito po, ang usapan natin dito po, dapat po ready for occupancy po, ha? Hindi po dapat siya naka-pre-selling. Dapat po yung pwede ng tirhan. Okay? So, yan lang naman po yun. Ngayon, kung may bahay, may property na, ang balak na lang natin gawin is magpagawa, magpa-renovate, ipapa-improve yung property. Pwede yan sa Pag-ibig housing loan, no? Sa kondisyon na una pumapayag, no? Una po dapat yung titulo niyan is either nakapangalan po sa inyo o sa pangalan ng buhay na kamag-anak po ninyo. Okay? So, yun lang naman po yun. Kasi bakit ganun, no? Kasi mo-mortgage sa Pag-ibig yung property. Siyempre, kung namayapa na, halimbawa yung may-ari, regardless kahit kamag-anak mo yun, kung namayapa na, wala na siyang kakayanan para mag-atas pa ng tinatawag natin na accommodation mortgage. Kaya dapat po buhay po yung may-ari, no? Nakamag-anak niyo po. It's either first or second degree of consanguinity or affinity. Yung construction or home improvement na yan, pwede nyo na rin isabay dyan, no, na ipafinance through Pag-ibig housing loan, yung pagpapa-install nyo ng solar panel. So, pwede po yan dyan, okay? Ito na po, yung refinancing of an existing housing loan. Ako po, ilang beses na po ako natatanungan ng ganito. Erwin, kasi parang nagtaas na, no, yung interest yung bangko kung saan ko kinuha yung home financing ko. Pwede ba yan na ilipat ko sa Pag-ibig? Of course, kung hindi naman lalagpas ng ano yan, no? Kung kakayanin namang i-cover ng Pag-ibig, why not? So, yung ating housing loan naman, una, dapat po dyan, kung i-refinance ng Pag-ibig yung nasa bangko po ninyo, na existing home financing ninyo, una, dapat pumapayag muna yung bangko. Pag sinabi natin pumapayag, yung sole mortgage ng property ay pinahintulutan nilang ilipat lahat yun sa Pag-ibig. And given the fact na pumapayag si bangko, sa case naman or sa bahagi naman ng ating borrower, dapat dun sa bangkong yun, may updated kayo na 1 year na hulog. Ibig sabihin, kung ngayon kayo mag-a-apply,
tracing back from the last 12 months, ay updated ang hulog nyo within the 12 months at wala kayong arrears kahit isang buwan. So definitely, kung check po lahat yon, pwede nyong ipa-refinance ang inyong existing home financing sa bangko dito po sa housing loan ng Pag-ibig Fund. Next po, sino-sino ang pwedeng mag-apply? So at least may 2 years ng hulog sa Pag-ibig. So simple lang yan, kung bagong member ka pa lang at excited ka na, may nakita ka ng bahay, gawin nyo lang po mag-lump sum payment ng good for 24 months para makapag-apply or maging eligible mag-housing loan sa Pag-ibig. Same thing din, no? Sa edad naman, ito ho, not more than 65 years old at the date of loan application and is not more than 70 years old at the date of loan maturity. At legal capacity, may legal capacity to acquire and encumber real property in the Philippines. Okay? No Pag-ibig housing loan foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered. Okay? Voluntarily surrendered. At kung meron ka namang existing housing loan, gusto mo mag-apply na isa pang housing loan, or kung meron kang yung tinatawag natin short-term loan, ito yung cash loan, no? Sa Pag-ibig, pwede po yan na mag-apply ka pa rin ng housing loan sa kondisyon na dapat updated ang hulog nyo at wala kayong arrears kahit isang buwan. Okay? So, yan po yung eligibility requirements. Next po, ating titignan naman ay gaano ba kalaki ang ating malo-loan sa housing loan ng Pag-ibig. So, nabanggit na nga natin kanina na up to 6 million. So, saan ibabata yung ma-approve na loanable amount sa inyo? So, ito ay batay sa pinakamababa sa mga sumusunod. Pwedeng sa desired loanable amount nyo, actual need kapag bibili ka ng property batay sa selling price, pag refinancing, outstanding loan balance nyo sa bangko, or kung house construction or improvement sa total construction cost. Yan yung actual need. Capacity to pay, ibig sabihin nito yung 35% ng inyong gross monthly income. At loan to appraisal value ratio, ito yung up to economic housing limit na 95% and over the economic housing limit to 6 million pesos na 90% po. So, anong ibig sabihin ho nun na pinakamababa? Halimbawa, sa desired loanable amount mo, ang gusto mong ma-loan is 3 million pesos. Okay? Capacity to pay mo, okay yung sahod mo, pwedeng umabot ng 3 million. Anyway, sa ating capacity to pay, kung di sasapat yung inyong sweldo, pwede ka magkaroon ng dalawa o isang co-borrower para mapagsama-sama ang inyong capacity to pay para pumasok kayo dun sa required gross monthly income na kinakailangan sa desired nyo na loanable amount. At loan to appraisal ratio, halimbawa 3 million din yung pasok sa inyo. Pero pagdating sa actual, halimbawa bibili ka ng property, upon appraisal, ang nakita lang ay worth 2.5 million yung inyong pwedeng malon. So, susundin dun, syempre, among dun sa 4 na pwedeng pagbatayan po ay yung 2.5 million po. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng how much you can borrow po. Next po, ay atin naman pong pakikita yung interest rate. So, dito naman nagkakatalo naman po, no? At makikita natin na napaka-affordable po ng terms or interest rate ng Pag-ibig. So, first, ang lowest natin ay 5.7%. Yung normal na 3-year repricing period or fixed period na 6.2% ay mababa po yan. Ang pinakamataas na po, less than 10%. 9.7%. Ito yung fixed na siya. Kuwari na entitled ka sa 30 years at ito rin halimbawa yung papasok. Asanin nyo wala ng pagbabago po yun. Pero kung 3 years po, di pwede yung bumaba or pwedeng tumaas or pwedeng parehas lang walang pagbabago. Every after 3 years. So, may pagbabago po siya. Kung 5 years, of course, 10, 15, 20, and 25, it will change batay dun sa existing rate. For example, every 5 years, magpapalit siya batay dun sa rate niya. Kung 25 years, after 25 years, pwede siya magpalit. So, ganun naman po yan. Okay? At if compared with other institution that can offer housing loan, baba or affordable po ang Pag-ibig Fund. Tingnan po natin. Next po. So, ito po yung binabanggit ko po sa inyo kanina, no? In comparison, no, with other financial institution, we can say and we can see na mas mababa or affordable ang terms or interest rate when it comes to Pag-ibig housing loan po. Next po. So, bigyan natin kayo ng sample computation. So, ito na po yan. Kung 1 million halimbawa ang malo-loan po ninyo, ang required gross monthly income ay at least 17,000 monthly at ito yung monthly amortization nyo, 6,000. Kung halimbawa ang 2.5 million, ito yung required gross monthly income. Kung 3 million, 52,000
plus, no? Kung 4 million, 70,000 plus. At kung 5 million and 10 million, ito, kung 10 million, yan, 105,000 po. And then, ito po yung estimated monthly amortization na kinumpute po yan ng 3-year repricing period sa 30-year loan term po. Next naman, etong makikita nyo naman po kung ikaw ay government employee at ikaw ay mag-a-apply nakapag-apply at na-approve sa housing loan at gusto mong mangyari ay pa-salary deduct yung monthly amortization mo sa housing loan, ito yung required gross monthly income. Kung 1 million, yan po dapat at least papatak ng 31,000 yung gross monthly income mo. And then kung halimbawa 6 million yan, dapat ay hindi bababa ng 119,000 yung gross monthly income ninyo. Kung kayo po ay magpapasalary deduct na bilang ikaw ay government employee po ng inyong monthly housing loan amortization. Next po. So ito na ho, Erwin, interesado na ako mag-loan. Kaya lang, kailangan ko bang pumunta kagad sa branch ng Pag-ibig? So, ito na po yun. Iwa-walk through natin kayo kung paano tayo mag-apply ng housing loan gamit po ang virtual Pag-ibig. Alam niyo po kasi, yung pre-evaluation o pre-screening ng requirements ay ginagawa na natin yan online. Okay? So, una po, punta natin ang ating official website na www.pagibigfund.gov.ph at ito po ang bubungad po sa inyo. Next po, i-scroll down nyo po yan at pag-scroll down nyo, hanapin nyo po itong e-services at makikita nyo po doon yung housing loan online application. I-click nyo lang po yan and then ito po ang kasunod. Pagka-click nyo po yan, yan na po ang bubungad sa inyo. So, sang-ayunan nyo lang po yung nakalagay na data privacy. Kung sumasang-ayon po kayo, i-click nyo lang po yung salitang proceed. At ipapakita sa inyo ano-ano yung mga dapat nyong iandang mga documents or requirements po. Katulad po nitong susunod na makikita po natin. So, nandiyan po yung loan application form. Iba po yung application form pag may co-borrower po kayo. So, ito po kayo, kung wari principal borrower, kung may co-borrower ka, yan po yung pipilautan na form na i-upload po ninyo. At parehas nyo pong i-upload yung clear photo ng inyong accomplished na housing loan application form for both principal and co-borrower. Kung may co-borrower ka man, yung front and back po. Pangalawa po, makikita nyo po ay yung proof of income. Sorry po, balik po ulit tayo doon, no? Proof of income. Kapag locally employed or self-employed, meron yung mga available na requirements. Pag OFWs, ito po, bilang itong ating palatuntunan, ay karamihan po naman nanonood ay OFWs, ito po, pakita po natin yan, no? Actually, may mga pagkakapares naman kung locally ka, no? Kung locally employed, employment contract with compensation, ITR, sa self-employed, nandiyan dyan yung mga commission vouchers, yung ating pong ITR din, or kaya po kung may ano po kayo, mapapakitang bank statement. Sa OFWs, ito naman po, no? Pakita po natin, pag kinlik nyo po yan, para ma-view nyo, ayan, kabilang dyan yung employment contract, no? Between employee and employee, or the POEA standard contract po. Ang pinag-uusapan natin dito yung latest, ibig sabihin yung present to, ha? Kasi yung mga seafarers natin, baka isipin ninyo, ito latest to, ito yung huli kong binabaan. Hindi po, dapat yung hindi nyo binabaan. Yung presently na nakasakay kayo, yun yung kailangan po nating kontrata. Kung yan po, yung sa mga land-based naman, ay naka-foreign language, dapat po ay mai-translate muna sa English language yung inyong naturang kontrata. At makikita rin natin dito yung Certificate of Employment with Compensation, no? Included din po dyan. Okay, balik po tayo sa ating pong mga pag-apply ng ating housing loan po. So, mag-upload ka rin ng inyong ID, one digitized government issued valid ID bilang OFW. Lahat naman siguro kayo, tayo ay meron po tayong passport. So, make it sure yung passport natin may signature, yung portion na may signature. Kasi ang disenyo ng passport po ngayon, nandito po yung portion na may pangalan, date of birth, place of birth, at yung mukha po natin. At sa kabila po noon, ay makikita nyo yung portion ng lagda po. So, dapat yun nilagdaan po natin bago nyo litratuhan. Pipicturean nyo po yun. At pang-apat, selfie na hawak yung passport na nakabukas. Pag nag-selfie, parang kapag nagkikreate tayo ng virtual Pag-ibig po, dapat po may suot na damit pang itaas at wag nang magwawaki ng mukha po. Okay? Tiyak na malinaw din nakikita yung mukha po natin at kung alin man po yung hawak nating passport po. And kapag na-upload na po, kapag naintindihan na natin mga requirements at nahihanda na po, click nyo lang yung word na proceed. At pag kinlik natin yung word na proceed, anong makikita ho natin? Ito na po.
So, select mo kung anong housing loan application ang gusto ninyo, no? Kung bibili ka ng property, nakalagay dyan, purchase of fully developed residential lot, purchase of a residential house and lot, construction, home improvement, refinancing, purchase of residential lot na ano po, no? Yung iba pong mga ano pa po natin, may parking slot at iba pa, no? Sa ating housing loan. And pag na-click na po yan, next po, yan, itatype nyo lang po kung ano yung Pag-ibig MID number po ninyo. So, pag kinlik nyo yung Pag-ibig MID number po ninyo, pag binerify po yan, ibig sabihin po nun, nakita ko na may at least 24 months kayo at wala kayong arrears sa loan, lalabas yan na congratulations, you may proceed your housing loan application. And tada, i-upload nyo na yung mga photos ng inyong accomplished application form, yung inyong valid ID, at yan na po yung ating Pag-ibig housing loan. Okay? Kanina, nakita natin, ang dali lang pala mag-apply. Maganda po dyan pag na-upload nyo na ho yung inyong mga files doon sa ating naturang website. At least, pagpunta nyo na ho sa branch, kumpleto na po, na pre-screen na, no? At least may evaluate na kagad kung ano pa yung mga kulang, yung mga dapat pang dalhin o kumpletuhin, ay pwede na siyang ma-assess beforehand. Ngayon, kanina po ay pinag-usapan po natin yung katulad po ng kapag may nakita kay murang bahay sa aming website, ito na ho yung tatalakayin natin ngayon. Paano po ba tayo titingin ng mga murang bahay sa Pag-ibig? Muli, balik po tayo sa ating official website na www.pagibigfund.gov.ph at ito po ang bubungad po sa inyo. Balang araw din, tatalakayin natin itong nakikita nyo ngayon na 4PH po. No? Yan po ngayon ay isa sa mga flagship program ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. ang magkaroon ng disente at maayos na bahay ang bawat Pilipino. At katuwang po ang Pag-ibig Fund sa ganyang proyekto. But anyway, pag-usapan muli natin ang acquired asset na topic natin ngayon sa hapong ito. So, pag nakita niyo po yung aming official website na www.pagibigfund.gov.ph, makikita niyo po dito sa itaas sa bahagi yung salitang programs and benefits. I-click lang po natin yon. And pagka-click, ito na po ang lalabas. Yan po, makikita natin sa next natin na litrato, yung salitang housing loan. So, tatlo yan, may membership and savings program, short-term loan. Sa gitna po kayo, pag housing loan, at i-click yung Pag-ibig housing loan. Or pwede na kayong dumirekta doon. Makikita nyo yung salitang acquired assets. Okay? Halimbawa, naklik nyo lang yung Pag-ibig housing loan, no? Ito na po yung lalabas po. Next po. Ayan. So, makikita nyo po dyan sa Pag-ibig housing loan, ito na po yung mga steps and requirements and reminders, and scroll down nyo lang po yan. Ano po lalabas? Ayan, properties and for sale. Yan po, or acquired assets. Pwede nyo i-click na direkta doon sa kaninang inanuho natin, pinakita, or kung napadaan kayo dito, wala namang problema, i-click nyo lang yung properties for sale or acquired assets. Pag click nyo po yan, ano makikita po natin? Next slide po. Ayan. So, i-scroll down nyo lang yan. Ito po, no, kung individual kasi meron po yung bulk sale, group sale. Pwede kasi maramihan po kayo na bibili ng property at may mimit kayong amount para makadiskwentro po kayo. Pero ito po, tututok lang muna po yung ating episode ngayon patungkol po sa individual sale, na which is ito po yung karamihang ginagawa po. Alam niyo po mga kababayan po, ang ano po ba kagandahan pag naglo-loan tayo ng housing sa Pag-ibig? Una ko, tiyak na lehitimo yung mga properties at tinitiyak ng Pag-ibig na livable at talagang maayos yung property po. Okay? Kasi ko sa totoo lang, ito ko, nakakalungkot na balita, marami hong mga kababayan nating OFWs, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho bilang domestic helper, na syempre po nagsusumikap ang mga taong ito para magkaroon sila ng disenteng bahay or maayos na bahay. Sila mismo ang pinupuntirya o tinatarget ng mga scammer na nagpapanggap na real estate agents, na ultimo napapakita talaga sila na properties, meron pang visit pa yun doon sa mismong property, pero in the end mga fly by night o yung mga bigla na lang mawawala, mga scammer po pala. Yun ang nakalulungkot ko, no? Nagpakahirap tayo mag-ipon, nung nagkaroon ng pera, handa nating ipaglaan sa mas makabulang bagay, pero yung makakausap natin na di maayos, sasamantalahin po yung ating mga pinaghirapan po. Kaya wag nating hayaang mangyari. Kaya tiyakin nyo po na maayos po ang inyong makakausap po na developer man po yan
o agent man po. Pero syempre, para wag na ko kayo mahirapan pa, tingnan nyo na nga dito, kumpleto tong ating Pag-ibig, Pag-ibig properties for sale na under acquired assets. Kasi available dyan, may mga single attached, may mga townhouse, condominium, at marami pang iba. Okay? So, pag in-scroll down nyo po yan, next po, makikita po natin ito. Gusto natin, ito, pinapakita lang po sa inyo ng ating Pag-ibig website. Kung halimbawa, magka-cash po kayo, ibig sabihin paid within 1 month, may 30% discount. Kapag short-term installment, yung 1-year payment po, 20% discount. Kung up to 30 years, long-term installment, 10% discount. O, di ba sulit na sulit? So, may kita nyo yung steps to buy. Kung kayo po ay nag-iisip, paano nga ba natin gagawin? At syempre, ito yung mahalaga, yung makita natin yung listahan, aling-aling properties ba yung pwede. Pag kinlik nyo po yan, ito po ang lalabas po or bubungad sa atin. Ayan, so may mga list of properties under individual sales. Siyempre, kung halimbawa under Visayan region, click mo yung banda sa Visayas, meron dyan Bacolod. Kung bandang Bicol ka naman, yung Naga. Kung bandang Mindanao, meron tayong Davao. Pag Metro Manila, may kita nyo NCR. So, sample po. Next po, pag in-scroll down po natin. Halimbawa, NCR, no? Like Cavite, Rizal, some parts of Bulacan and Laguna. And of course, the National Capital Region. So, nakalagay naman po dito hanggang kailan open yung offers. Halimbawa, itong in-screen grab natin or screenshot po natin. Ang opening of offers is April 29, 2024. So, hanggang ano na lang po yan, no? Hanggang dyan na lang po yung pwede mag-accept. So, titignan po natin yon. So, pag kinlik nyo yung C-list, ito na po yung lalabas. Meron yung PDF file na nakalagay po ito, no? Yung invitation to bid, general guidelines, yung mga requirements, yung computation, yung terms and conditions, naka-indicate yan. Basahin nyo lamang po. Susunod po, i-scroll down nyo yung pababa, yan na po, lalabas na po dyan. Dito lang po, sa napapanood nyo ngayon, maliit lang po ito, ha? Pero pag kayo po ay actual na nagpunta sa aming website, of course, pwede nyo po yung i-zoom, no? Naka-PDF file naman to, pwede nyo i-download. So, nakalista po dito, anong address ng property, anong type, kung condominium ba yan, lot only lang ba yan, lot area lang ba yan, or yung ating single attached, townhouse, or marami pang iba. Nakalagay din yung estado ng property, no? Kung yan ba ay occupied or unoccupied or consolidated na ba yung titulo or hindi pa. Tapos kung ilang square meters, kung magkano din, naka-indicate din po dyan, no? So, kumpleto na po pati yung address. Mapapansin nyo po, ito lang po talaga yan, kumpleto naman po yung mga detalye ho dyan. Wala hong litrato po yan, ha? Talagang sinadya ho yan na walang litrato kasi ho, ang gusto nating mangyari ay personal nyo pong bisitahin at puntahan. Siguro gawin yung technique siya, pumili kayo ng mga 3 or 5 para kung may magkakatabing lugar dyan, tignan nyo na ho isa-isa ho yan para kung may magustuhan kayo, sabay-sabay nyo pong i-video para kung alin man ang manalo doon. At least so, kung kayo po yung palaring manalo doon sa bidding ho, marami-raming chance kayong makakuha kung sakasakali, di po ba? Para kung di man kayo manalo sa isa, at least may mga nakapending pa kayong ibinid, no? Or ipinasa. So, maganda po ito, no? Tignan nyo po, nakalagay dyan yung mga lot area, no? Nakalagay din po yung niya, no? Yung description niya po. So, puntahan nyo po yan ng personal. Kasi para makita nyo kung sulit ba, kung kukunin nyo yung property. Siyempre naman, no, kahit mura po ito, nice din naman ng Pag-ibig na maging sulit din para sa miyembro yung property na makikita niya at magugustuhan niyang i-apply sa pamamagitan ng acquired assets ng Pag-ibig. At next po, yan, so nakalagay po dyan saan natin pwedeng isumite o ipasa, no? Halimbawa kung within NCR, doon sa Pag-ibig acquired assets natin, na located po ngayon sa 4th floor, sa loob yan ng Ayala Malls Manila Bay, sa may Asiana yan. Kung di kayo familiar ho dyan, yan po yung sa may Parañaque area, malapit po yan sa City of Dreams. Yung mall po ng Ayala Malls doon, bukas yan hanggang Sabado po, no? So nandiyan dyan po yung kanilang schedule, may kita nyo 9 a.m. to 5 p.m. po. Meron din tayo sa 2nd floor counter ng Servicing of Acquired Assets sa JLP Building. Sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong, meron din po sa Midas Marinas, meron din sa San Pedro, Laguna. Siyempre, pagdating natin doon, dadalhin natin yung ating offer to bid at yung mga requirements na kalakip po nun. Next po.
So speaking of requirements at iba't ibang impormasyon, eto na po, no? I-scan nyo lang yung QR code at o kaya bisitahin ang aming official website na www.pag-ibigfund.gov.ph. So ngayon, ito po yung ating naging talakayan at winalk through po natin kayo kung paano po natin makikita or i-apply ang ating housing loan sa pamamagitan ng ating virtual Pag-ibig or official website sa pamamagitan ng e-services at paano maghanap ng property sa pamamagitan din ng ating website at mga ihahandang requirements po. So wag nang magatupili pa, wala pong talo kung mag-i-invest sa property at yan ay lalong-lalo ng panalo kung sa Pag-ibig Fund natin yan makukuha. Pag-ibig Housing Loan, welcome home with Pag-ibig. Isa nga po sa pinakamahal na bagay na pwede nating ma-acquire sa buong mundo ang property. Pero yan ay nabibigyan katuparan at nabibigyan katotohanan sa pamamagitan ng institusyon ng gobyerno katulad ho ng Pag-ibig Fund. So, dyan po nagtatapos muna ang ating talakayan patungkol sa benepisyo at programa ng Pag-ibig. Pero, hindi pa po tapos ang ating programa sa hapong ito dahil pagkalipas lang po ng ilang mahalagang palatuntunan at patalastas at paalala, ay ating pong pag-uusapan ang balitang OFW at para sa bagong kaalaman patungkol sa ating national artist na si Fernando Amorsolo sa ating Alam Mo Ba To? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Don't go away. Simula sa isang pangarap, ituloy pa itulungan ka sa dahilan ng buhay namin. Gagawa ng ba para mapaghandaan ng forever. At harapin mo ang bukas na may maasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan? May home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap.
Ayan, so nagbabalik po muli ang ating programa, ang Kumusta na ang Pag-ibig Mo. So gaya po ng mga napapanood nyo sa aming mga patalastas, ay syempre gawa lang po kayo ng virtual pag-ibig account. So yung may mga existing na housing loan ho dyan, mga presently housing loan borrowers, if you want to verify yung inyong records, yung history ng paghuhulog, remaining balance, whether housing loan man yan, short-term loan, or yung hulog natin mismo, ipon natin through our Pag-ibig regular savings and MP2, you may view it online using your virtual Pag-ibig. So we encourage our OFW members na mag-create lang ng account, ha? So napakadali lang naman, nakita nyo naman kanina sa patalastas kung paano po ginagawa po yan, okay? So ngayon, balik po muli tayo sa ating programa. Live na live tayo sa Kakampi Online. Ngayon po ay ganap na 3:54 ng hapon sa Pilipinas. Yan, at dito tayo sa studio ng Kakampi Online, of course, with our technical assistant here, Sir RV. Yan. And of course, ito na po, dadako na tayo para sa ating Balitang OFW. At ito po yung ating balita po, no? Envoy, 5 Pinoy na nasaktan sa Singapore Airlines flight na nakaranas sa matinding turbulence, out of danger na. So ano po yan? Ito po yon. Out of danger na ang 5 Pinoy na nakasama sa mga nasaktan sa Singapore Airlines flight na nakaranas ng matinding turbulence kamakailan. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes. The good news is they're out of danger, sabi ni Cruz Paredes sa panayam ng Super Radio DCWB nitong nakaraang linggo. Nabisita na umano ng embahador sa ospital ang 5. Immediately after we were able to trace them, nadalaw ko naman sila sa ospital and doon ko na na-confirm na they are out of danger, dagdag niya. Kabilang ang 5 Pinoy sa may 100 pasahero ng London to Singapore flight SQ321 na nasaktan ng tumama sa matinding turbulence noong Martes. Mahigit 200 ang kabuuang sakay ng naturang eroplano at isa sa mga pasahero ang nasawi na 73 anyos na Briton na hininalang inatake sa puso. Matapos ang insidente, nag-emergency landing sa Bangkok, Thailand ang eroplano. Ayon kay Cruz Paredes, patuloy pa silang inoobserbahan kaya hindi pa batid kung kailan makalalabas ng ospital ang 5 Pinoy na kinabibilangan ng 2 babae, 3 lalaki at isa sa mga ito ay batang 2 taong gulang. Idinadaan umano ng mga Pinoy ang sakit ng idinadaing ng mga umano ng mga Pinoy ang sakit ng katawan at isa sa mga nagtamo ng sugat sa ulo. Hindi pa sila nasabihan kung kailan pwedeng lumabas dahil sila ay still under observation pa. Sabi ni Cruz Paredes na ang isa sa mga intensive care unit for closer monitoring. Excuse me po, okay? Bagamat sasagutin ng airlines ang medical bills ng mga pasahero na saktan, sinabi ng embahador na handa ang embahada na tumulong sa kanila at sa kanilang pamilya. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. So, nakaka-relief. Excuse me. Nakaka-relief kahit papano na yung mga kababayan po natin na kasama sa flight pong ito ay out of danger na, no? Yun yung importante dito, no? Yung makonfirma natin na out of danger na yung mga kababayan natin na sakay-sakay po nito, no? And recently, alam ko may isa pa pong flight, no? Ibang airline na naman to na nagkaroon din ng ganitong kaso sa turbulence po, okay? So, but still, we hoping na maayos na ang kalagayan ng ating mga kababayang ito at makauwi sila o makapunta na maayos at ligtas sa kanilang mga dapat patunguhan po, no? So, hangad din namin ang kaligtasan at kagalingan ng mga kasama ng iba pang pasahero nitong binabalita natin na Singapore Airlines po, okay? Next po nating balita ay isa sa mga good news sa mga naghanap ng pagkakataon o na oportunidad sa abroad. Austria, kailangan ng mga nurse, engineer at hospitality workers sahod higit 100,000 kada buwan. Ay, sana all, no? Okay, nangangailangan ng bansang Austria ng professional workers para sa hospitality, healthcare at information technology and engineering sectors. Sa ulat ng GMA News, sa unang balita nitong nakaraang May 16 Huwebes, sinasabing batay sa impormasyon mula sa Department of Migrant Workers or DMW, ang magtatrabaho sa hospitality sector ay makatatanggap ng katumbas na sahod na 124,000 hanggang 186,000.
Kada buwan po yan, mga kabayan at mga kakumustahan. May pagkakataon din na maging permanent resident sa Austria ang mapalad na matatanggap. Okay, ayos yun. Maging ang kanilang kamag-anak maaaring magtrabaho sa Austria ayon pa sa ulat ni FRJ ng GMA Integrated News, no? At makikita nyo, pag healthcare worker, ang range ng kanilang sahod ay nagre-range ng 155,000 to 155,000. Kung IT or engineer, IT or engineer, 186,000 to 373,000 ang katumbas sa peso ng pwedeng sahurin. Eh, yun pa nga, no? Merong pang pagkakataon na pwede maging permanent resident, no? Maging ang kanilang kamag-anak na nagtatrabaho sa Austria. So, sa mga naghanap ng oportunidad, ay makipag-ugnayan tayo sa DMW. Magpo-post naman sila sa kanilang official website. At ano po yung mga requirements na kakailanganin sa ating pag-a-apply. Kaya po yung mga naghanap ng oportunidad sa ibayong dagat, partikular sa Europa, dito sa Austria, wag na tayong humanap pa kung saan-saan. May makita lang FB page. Hindi natin tiyak kung late mo. Minsan nga, may lakas ng loob yung ibang mag-post pa ng POEA license number, ng SEC, pero peke naman po lahat. Kaya para malaman natin, sumangguni tayo sa lehitimo. Bisitahin po yung official website ng www.dmw.gov.ph. Okay, sila po yung lehitimo nagbibigay ng lisensya at nag-aanunsyo sino-sino mga agencies ang talagang license, para hindi ho tayo naloloko at napupunta sa wala yung mga pinaghihirapan po natin. Okay? So, yan po ang ating balitang OFW. At kanina, ay binanggit na ho natin yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito sa Alam Mo Ba To? Exactly ngayong araw na to, May 30, ay nagdidiwang ng kanyang kaarawan at pinanganak ang tanyag na pangalan sa larangan ng sining, walang iba kundi si Fernando Amorsolo. Walang nakakuha ng tanawin sa kanayunan ng Pilipinas tulad ng portraitist at pintor na si Fernando Amorsolo. Ngayon, ating kilalanin sa pamagitan ng mga trivia tungkol sa pambansang alagad ng sining, sino nga ba si Fernando Amorsolo? Ito ay mula sa artikulo ni Job Moya ng Tatler sa tatlerasia.com Lifestyles and Arts section about kay Fernando Amorsolo po. Okay? So, ang kanyang husay, si Fernando Amorsolo, at kahusayan sa paggamit ng liwanag ay nagbibigay ng maraming Pilipino ng isang sulyap sa pinakamahalagang lalawigan at lupang sakahan sa bansa. So, dyan ho tanyag ko, no? Si Fernando, pag sinabing Fernando Amorsolo, makikita mo yung Pilipiniana setting, especially nangyayari sa kabukiran, no? Baka kala nyo, iba lang ang lumaki sa farm, no? Noon pa man, meron ng mga pinapakitang lumalaki sa farm si Fernando Amorsolo, no? Yung totoong lumaki sa farm, Your Honor. Yan po yun. So, yan po yung mga painting niya po, no? Sa mundo ng mga wordsmith, spoken word poets at musikero, pinili ni Fernando Amorsolo na ibahagi ang kanyang pagmamahal sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpipinta. Makikita niyo naman dito, no? Yung nananahiho ng ating watawat po. Ang kanyang pambihirang estilo ay nakabibigani sa maraming tao at naging daan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino artist. Para sa kanyang walang kapantay na talento, si Amorsolo ay naging isa sa pinakakilalang muka sa mundo ng Philippine visual arts. Sa artikulong ito na inilista ng Tatler ang ilan sa mga pinakakaakit-akit na nakaintriga na mga katotohanan or trivia tungkol sa pambansang alagad na sining na si Fernando Amorsolo. At una na trivia sa ating listahan ay siya ang unang Pilipino na pambansang alagad ng sining. Ang Pilipinas ay may listahan ng mga multi-talented na artists na karapat-dapat sa atensyon para sa kanilang mga walang kapantay na output at talento. Isang awarding body mula sa National Commission for Culture and the Arts or NCCA ang nagbibigay sa kanila ng isang prestigyosong National Artist Recognition. Noong Enero 23, 1969, si Amorsolo ang naging unang taong nakatanggap ng parangal na ito. Tinaguri ang Grand Old Man of Philippine Art. Ang minamahal na artist ay maalaala sa magpakailanman para sa kanyang katangi-tanging paggamit ng liwanag at mga kulay.
Ang Pilipinas ay may listahan ng mga multi-talented na artist na karapat-dapat sa atensyon para sa kanilang walang kapantay na output talento, at ito nga ay binibigay ng National Arts Recognition. Okay? Kasunod naman sa ating listahan ay siya ang dating direktor ng Kolehiyo ng Fine Arts sa Universidad ng Pilipinas or UP. Wala nang higit na kasiyasaya kaysa sa kakayahang hubugin ang art scene ng Pilipino at tumulong na mahasa ang talento ng maraming kabataan at promising na individual. Noong 1909, nagtapos si Amorsolo ng may parangal sa Art School of Liceo de Manila. Pagkatapos ay nag-enroll siya sa UP Diliman College of Fine Arts sa 17 taong gulang. Okay, dito siya ay tinuruan ng kanyang tsuwi na si Fabian de la Rosa. Mula 1938 hanggang 1952, bumalik siya sa kanyang alma mater upang magturo ng mga young artists bilang direktor ng paaralan. Ikatlo, na trivia patungkol sa ating national artist, ito po, tumanggi ang kanyang pamilya sa mga alok na ilipat ang kanyang mga labi sa libingan ng mga bayani or Hero Cemetery. Ayon sa Armed Forces of the Philippines or AFP, ang mga labi ng mga tauhan ng militar mula sa mga pribado hanggang sa mga general, mga taong nagsilbi noong una at ikalawang digmaang pandaigdig, mga pangulo ng Pilipinas, mga pambansang bayani, mga artist at mga siyentipiko ay dapat ilibing sa libingan ng mga bayani or Hero Cemetery. Ang patnubay na ito ay nagmula sa AFP Regulation na G161-373. Bilang pambansang alagad ng sining katulad ni Fernando Amorsolo, maraming karapatan. Excuse me po, no? Pasensya na pa, bago-bago ang panahon dito sa Pilipinas, no? Kaya yan po, yung mga kababayan natin, na nanonood dito sa Pilipinas o mag-isa ibang bansa, inom-inom lang din tayo ng gamot. Anyway, bilang pambansang alagad ng sining, maraming karapatan si Amorsolo sa libingan ng mga bayani. Gayunpaman, ang kanyang mga labi ay hindi kailanman makikita sa lugar na yon. Tumanggi ang kanyang pamilya na ilipat ang kanyang bangkay sa sementeryo at sinabing mas malaki lang ang halaga nito sa mga nagbabayad ng buwis. Okay? So, yun daw po yung kanilang rason. Now, ika-apat, siya ay nagkaroon ng higit sa 10 anak. Okay? Sa edad na 25, pinakasalan ni Amorsolo ang kanyang unang asawang si Salud Jorge Jorge na nagkaroon sila ng 6 na anak. Sa kanyang ikalawang kasal, ang pambansang alagad ng sining ay naiulat na naging ama ng 8 anak. So 6 plus 8 14 ho yun. Kaya ang bilang ng kanyang anak na lalaki at babae ay naging 14. Ayon kay Fernando F. Amorsolo ng Art Foundation na itinatag din ng kanyang mga anak, si Amorsolo ay nagkaroon ng karagdagang 6 na anak na may common law wife sa pagitan ng kanyang 2 kasal. Dahil dito umabot ng 20 ang kanyang mga anak. Okay? So, ito po ang kanyang buhay pamilya. Yung nakikita nyo sa larawan, yung kanilang first child, yung panganay nila ni Salud na si Virginia. Okay? Ikalima, nagagawa niyang tapusin ang 4 na painting sa loob ng 1 araw. O, di ba? Napakagaling naman huno, no? Kung titignan niyo po, hindi ho basta-basta ho yung kanyang mga painting po. Pero nagagawa niyang tapusin ng 4 na painting sa loob ng 1 araw. Sinabi ni Philippine Women's University Professor Don S. Amorsolo, siya po ay apo ng yumawang pambansang alagad ng sining, na sa kasagsagan ng karera niya ni Fernando Amorsolo, hindi bababa sa 4 na pagpinta ang kayang tapusin sa loob ng 1 araw. Sabi ni Don, ay nabuhay siya sa mga panahong ang isang piktura ay kailangan magpinta. Paliwanag ng profesor na ito mula sa Philippine Women's University. At nagustuhan niyang gawin iyon. Ayon sa kanya, minsan nagpipintura siya dahil lang sa gusto niyang makuhanan ng alaala. No? Gusto niyang gawing gusto niya lumikha ng memory. No? Katulad po nitong nakikita niyong painting na to, no? Na labanderas na pininta ni Amorsolo noong 1892 between 1892 to 1972.
So, nariyan itong painting niya kung saan kasama ang aking ama. Ito ay isang painting kung saan kasama ang aking ama, ang kanyang mga anak na may dalang isang sako ng bigas sa pamamagitan ng isang pushcart noong panahon ng digmaan. Kinukuha ng tatay ko ang sako ng bigas sa Antipolo at dinadala sa kanyang bahay. Maaari mong tignan ang git pa sa kanyang mga painting na matatagpuan ngayon sa Vargas Museum sa UP Diliman. Dagdag ni Don. Okay? So, nakatutuwa naman yung ganong kakayanan ng ating pambansang alagad ng sining. Kasunod, ika-6, ang kanyang mga gawa ay binatikos dahil sa pagiging masyadong komersyal. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay isang panahon na hindi mababalikan ng marami sa mga biktima nito. Ganon din kay Amorsolo na kailangan magpinta kapalit ng pagkain, pagpasa ng hukbo at transportasyon. Napansin ng kanyang apo, si Professor Don, na hiniling sa kanya ng mga sundalong Hapones at iba pang matataas na opisyal na gumawa ng mga larawan paminsan-minsan. Hilingin nila ng mga sundalong Hapon na gumawa siya ng mga larawan. Bukod doon, ipinipinta niya mga eksena ng digmaan na nasaksihan niya sa pamamagitan ng impresyonismo, pagsasalaysay ni Don. Isang beses, ipininta niya ang nangyari sa isang digmaan habang siya ay nasa pangalawa palapag na ang isang gusali kapag ito ay nangyari malapit sa kanya, siya ay gagawa ng mabilis na mga sketch. Ito pa yung trivia mula sa Tatler, no? Marami sa mga experimental na gawa ni Morsolo sa darker shades at shades ay pinenta noong at kahit pagkatapos ng galawang daang pagdaigdig ay mga halimbawa nito yung Burning of Manila 1942, ang isang painting na kumukuha ng isang kakilakilabot ng kaganapan sa Manila Bay noong panahon ng Japanese occupation. Depensa de Honor noong 1950 kung saan pinaprotekta ng isang lalaking isang babaeng ginahasa ng hindi nakikitang sundalong Hapon. At Bataan noong 1942 kung saan isang kabataang babae tahimik na nakatingin sa langit habang nakaluhod sa harap ng isang nahulog na sundalong Pilipino. Tinunton ito ng ilang kritiko sa sining na hindi makatarong ang pagpaslang sa kanyang nakababatang kapatid na si Pablo, isa ring artist na tinuturing na Japanese conspirator ng mga guerrilla. Para sa ilan ng mga kritikos ni Amorsolo, ang pagkilos na ito ay nangangahulugan ng artist ay sumuko sa komersyalismo o paggawa ng sining para sa gastos ng kalidad para sa kita. Isa sa kanya mga kilalang kritiko, ang Pilipinong manunulat Makata sa naisad kritiko mamahayag na gurong na si Francisco Franz Arceliana ay sumulat noong 1948 na ang mga gawa ng artist ay walang masasabi at hindi sila mahirap unawain doon ay walang maintindihan. Kaapito na trivia patungkol kay Ginoong Amorsolo, gumagamit pa rin siya ng romanticismo kahit pagkatapos ng kalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng kalawang digmaang pandaigdig, nakipagsabayan si Amorsolo sa kanyang estilo ng romanticismo na higit na inimpluwensya ng yumang Espanyol na pintor na si Joaquin Sorolla, na nakilala niya sa kanyang pamamalagi sa Espanya. Gayunpaman, sa halip na kopyahin ng dating Valencian light style na cool, mas maganda si Amorsolo sa mas mga maliliwanag at madilaw na kulay na nakuha sa sikat ng araw sa Pilipinas. Sa kanyang 7 buwang pananatil sa Espanya, muling inayos ni Amorsolo ang kanyang sarili mula sa isang provincial artist excuse me po. Naging international figure siya ng kanyang isama ang Western Impressionism sa kanyang mga gawa. Ayon sa mananalaysay na si Floriana Capistrano Baker, gumamit si Amorsolo ng mabilis o sirang brushwork at makapal na impasto na may diin sa mga tanawin at araw-araw na eksena. Pagbalik niya dito sa Maynila, nagtayo si Amorsolo ng isang talyer at nagsimula ng isang napakalaking produktibong panahon. Kabilang sa kanyang mga bago at pinakamahusay na obra ang kanyang rice planting painting at ang The First Mass in the Philippines na ginawa niya sa pamamagitan ng calendar prints, posters at travel brochures. Yung tinasabi natin kaninang rice planting po, no, or planting rice noong 1954, ito po yun, yung sulya po na. Okay? So, yan po. At yan po ang ating trivia mula po muli, no, sa artikulo to ng Tatler Asia, ang patungkol po sa ating national artist na si Fernando Amorsolo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong mismong araw na to ng May 30. So nakatutuwa ang mga katulad nila na bumubuhay sa sining
ng Pilipino at patuloy nating inaalala at dinadakila ang kanilang mga naging ambag at kontribusyon sa ating lipunan. At nawa yung mga kabataan natin ay huwag makalimutan ang kanilang mga naging ambag sa ating lipunan. Okay, so sa mga kababayan po nating nanonood, tsak po may bago na naman tayong natutunan at nalaman dito sa ating programang Kumusta na ang pag-ibig mo? At sa patuloy na umiibig, ay huwag po tayong mag-alala dahil patuloy din kayong iniibig ng pag-ibig. Nadadagdagan po ang ating mga loyalty card partners ng mga nakarang episode ay tinampok ko natin yan dito. Kaya sa mga wala pa pong Loyalty Card Plus o pag nakauwi kayo sa Pilipinas, mahalaga may latest na hulog kayo sa pag-ibig, punta lang kayo any nearest branch, mag-apply personally, of course, dahil personal kayo nilitratuhan at kukuha na ng biometrics at gamitin nyo po ito dahil ngayon po tuloy-tuloy lang po ang 5% discount sa any branches ng McDonald's po as long as meron kayong minimum purchase na 200 pesos at marami pa pong iba. Okay? So, kita-kita po muli tayo mga kababayan, kakumustahan, at mga kapwa pag-ibig members sa susunod nating episode muli dito sa ating programa. At syempre, lagi natin paalala sa hirap at hamon ng buhay ngayon sa tumataas na bilhin at pamasahe ay nakatutoksong pumasok sa mga bilisan at madali ang paraan ng pagyaman at pag-asenso. Pero lagi natin pakatatandaan na ang ating kaunlaran ay nakasalalay pa rin sa ating matyagang pag-aaral at matalinong pamumuhunan at pag-iipon. Sa ganyang layunin ay makatutulong ang savings program natin na regular savings and MP2 at sa immediate cash needs na pwede rin gamitin para makapagtayo ng negosyo. Nandiyan dyan ang ating pag-ibig short-term loan at sa pangarap nating bayad pwede rin passive income ang housing loan. At para laging monitored at updated kayo sa pag-ibig ay mag-download at install na ng Virtual Pag-ibig app at gawa lang ng Virtual Pag-ibig account. Ito po muli ang inyong lingkod pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi sa pag-ibig, ang pinaghirapan ay may katuparan. Ingat po tayo at pagpalain po ang bawat isa at kita-kita tayo sa susunod na episode sa programang Kumusta na ang pag-ibig mo? Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.